Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Ang ating kwento sa araw na ito ay punong-puno ng matitinding emosyon, pagsisisi, at mga lihim na pilit nating itinatago sa kailaliman ng ating mga puso. Minsan, sa ating paghahanap ng kaligayahan, hindi natin namamalayan na may mga puso na pala tayong nayayurakan at mga relasyong unti-unti nating ginigiba ng dahil sa ating mga pansariling pagnanasa. Ang guilt o ang bigat ng loob na dala ng nakaraan ay tila isang anino na hindi tayo tinatantanan kahit saan man tayo magpunta o kahit anong pilit nating paglimot sa ating mga naging pagkakamali noon. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Ivana. Nagsimula ang lahat noong mainit na bakasyon sa isla ng Panglao, Bohol. Sariwa pa sa alaala ko ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga turista sa paligid habang ako ay naglalakad sa Pampang. Doon ko unang nakilala si Winston, isang lalaking may nakakahalinang ngiti at mga matang tila nangungusap ng malalim na kalungkutan. Kasama niya noon ang kanyang asawa na si Celia, isang babaeng napakaganda at tila perpekto ang buhay. Hindi ko akalain na sa simpleng pagbati at pagpapalitan namin ng mga nangiti sa tabing dagat, magsisimula ang isang ugnayang sisira sa katahimikan ng kanilang pamilya. Habang tumatagal ang aming pananatili sa resort, napapansin ko ang madalas na pag-iisa ni Winston sa bar tuwing gabi habang si Celia ay abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak. Isang gabi, lumapit ako sa kanya at doon nagsimula ang isang mahabang usapan na puno ng mga hinaing at mga sikretong hindi niya masabi sa kanyang asawa. Sinabi niya na matagal na silang walang komunikasyon ni Celia at tila pormalidad na lamang ang nagbubuklod sa kanila. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman ko ang isang uri ng atraksyon na mahirap pigilan at labanan. Naging madalas ang aming pagkikita nang patago sa iba't ibang sulok ng isla habang ang kanyang pamilya ay natutulog o abala sa ibang aktibidad. Ramdam ko ang panganib, ngunit mas nangingibabaw ang excitement na dulot ng bawal na pag-ibig na aming binubuo sa dilim. Si Winston ay nagbibigay ng atensyong matagal ko nang hinahanap at ako naman ang nagsilbing takas niya sa realidad ng kanyang matabang na pagsasama. Hindi ko naisip ang magiging epekto nito sa mga taong nakapaligid sa amin, lalo na kay Celia na walang kamalay-malay sa unti-unting pagtataksil na nagaganap sa kanyang likuran. Dinala kami ng aming mga paa sa isang abandonadong bahagi ng beach kung saan tanging ang tunog ng mga alon ang aming naririnig sa katahimikan. Doon ay naganap ang unang halik na selyo ng aming kasalanan. Isang halik na puno ng pagnanasa at pagkalimot sa moralidad. Alam kong mali. Alam kong may nasasaktan ako. Ngunit sa sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo at kami lang dalawa ang mahalaga. Ang init ng kanyang mga yakap ay tila apoy na tumutupok sa aking katuwiran at hinayaan kong lamunin ako ng pagkakataong yon nang walang pag-aalinlangan. Pagbalik namin sa Maynila, hindi natapos ang aming ugnayan, kundi lalo pa itong lumalim at naging mas komplikado kaysa sa aming inaasahan noong una. Nagtatagpo kami sa isang kondo sa Taguig, malayo sa mapanuring mata ng mga kakilala at malayo sa ingay ng kanilang tahanan sa Parañaque. Doon, bumuo kami ng sarili naming mundo na punong-puno ng mga pangako na alam naming mahirap panindigan sa harap ng katotohanan. Si Winston ay unti-unti nang lumalayo sa kanyang obligasyon bilang asawa, habang ako naman ay lalong nahuhulog sa patibong na ako mismo ang gumawa para sa sarili. Sa bawat pag-uwi niya sa kanilang bahay, dala-dala niya ang amoy ng aking pabango at ang mga bakas ng aming bawal na pagtatagpo sa maghapon. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagod, hindi dahil sa trabaho,
kundi dahil sa bigat ng pagpapanggap na ginagawa niya sa harap ni Celia. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Ilang beses kong sinabi na ititigil na namin ito, ngunit isang tawag lang niya ay tila nawawala ang lahat ng aking paninindigan. Ang pag-ibig na ito ay naging parang droga na mahirap bitawan kahit alam kong unti-unti na itong nakakasira. Isang araw, habang kami ay nasa gitna ng pagkukwentuhan, nabanggit niya ang kanyang kapatid na si Xavier na tila nakakahalata na sa kanyang mga kilos. Si Xavier ay matalik na kaibigan ni Celia, kaya malaki ang posibilidad na makarating ang hinala nito sa asawa ni Winston sa lalong madaling panahon. Kinabahan ako, ngunit siniguro ni Winston na hinding-hindi niya hahayaang masira ang aming relasyon kahit anong mangyari sa kanyang pamilya. Ang mga salitang iyon, sa halip na magbigay ng kapanatagan, ay lalong nagdagdag sa bigat na aking nararamdaman sa aking dibdib tuwing kami ay magkasama. Sa kabila ng lahat, itinuloy pa rin namin ang aming lihim na relasyon sa loob ng ilang buwan na puno ng takot at ligaya. Hindi ko namamalayan na ang bawat sandali ng aming pagsasama ay unti-unting bumubutas sa pundasyon ng kanilang tahanan na binuo nila ng maraming taon. Ako ang naging anay na unti-unting sumisira sa kanilang haligi. At bagamat may konsensya akong nararamdaman, mas pinili kong manatili sa piling ng lalaking alam kong hindi kailanman magiging akin ng buo. Ang bawat tawa at ligaya namin ay may kapalit na luha na hindi ko pa nakikita sa mga sandaling iyon. Isang gabi, habang kami ay naghahapunan sa isang tago at sikat na restaurant sa Vigan, Ilocos Sur, biglang nagring ang telepono ni Winston. Ang tumatawag ay ang kanyang bunsong kapatid na si Zayden, na balisa at umiiyak dahil sa isang matinding away na nagaganap sa kanilang bahay. Tila hindi na nakayanan ni Celia ang panlalamig ni Winston at nagsimula na itong mag-imbestiga sa mga kilos ng kanyang asawa nitong mga nakaraang buwan. Ramdam ko ang kaba sa bawat tibok ng puso ko habang nakikinig sa usapan nila sa kabilang linya ng telepono. Hindi nagtagal. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng mga litrato naming dalawa ni Winston habang magkayakap sa panglaw. Doon ko napagtanto na matagal na pala kaming sinusubaybayan ni Wyatt, ang pinsan ni Celia na nagtatrabaho bilang isang private investigator. Ang lahat ng aming pag-iingat ay nauwi sa wala dahil sa mga ebidensyang hawak na nilalaban sa amin sa sandaling iyon. Ang aking mundo ay tila gumuho at hindi ko alam kung paano haharapin ang galit ng mga taong aking nasaktan at naagrabyado ng dahil sa aking kamalian. Dali-daling umuwi si Winston sa kanilang bahay upang ayusin ang gulo, ngunit huli na ang lahat dahil nakaimpake na ang mga gamit ni Celia. Ang kanilang mga anak na sina Zandro at Yara ay umiiyak habang pinapanood ang kanilang mga magulang na naghihiwalay sa gitna ng matinding sigawan at sumbatan. Nasaksihan ni Xavier ang buong pangyayari at hindi niya napigilang manumbat kay Winston tungkol sa kawalan nito ng respeto sa kanilang sagradong sumpa sa harap ng dambana. Ang eksenang iyon ay tila isang bangungot na ayaw kong paniwalaan, ngunit ito ang realidad na aking nilikha. Tinawagan ako ni Winston kinabukasan. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi habang ikinukuwento ang lahat ng nangyari sa kanilang tahanan noong gabing iyon. Sinabi niya na wala na silang pag-asa ni Celia at formal na silang maghihiwalay para sa ikakatahimik ng lahat ng panig na nasasangkot. Sa halip na matuwa dahil sa wakas ay magiging akin na siya, nakaramdam ako ng isang matinding kirot at pagsisisi sa aking buong pagkatao. Ako ang naging dahilan kung bakit nawalan ng ama ang mga bata sa bawat araw na dadaan sa kanilang buhay. Sinubukan kong makipag-usap kay Celia upang humingi ng paumanhin, ngunit tanging galit at puot ang aking natanggap mula sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Sinabi niya na hinding-hindi niya ako mapapatawad dahil hindi lang ang asawa niya ang ninakaw ko, kundi ang kinabukasan ng kanyang mga anak
ang bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa aking puso. At doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking nagawa. Hindi sapat ang salitang patawad para ayusin ang isang pamilyang winasak ko nang dahil sa aking pansariling kaligayahan at panandaliang aliw. Sa mga sumunod na linggo, naging laman kami ng usapan sa aming maliit na komunidad sa Davao City, kung saan lumipat si Celia kasama ang mga bata. Ang mga kaibigan namin ay unti-unting lumayo sa akin at tila naging isang malaking peklat ang aking pangalan sa pandinig ng mga tao. Maging si Winston ay tila nagbago na rin. Naging bugnutin siya at madalas na tulala. Iniisip ang kanyang mga anak na hindi na niya nakakasama. Ang relasyong inaakala naming magbibigay sa amin ng kalayaan ay naging isang bilangguan ng pagsisisi at walang katapusang pag-uusig ng budhi. Isang hapon, habang naglalakad ako sa parke, nakita ko si Yara na naglalaro mag-isa at tila may malalim na iniisip para sa isang batang kasing edad niya. Gusto ko siyang lapitan at yakapin, ngunit alam kong wala akong karapatan na gawin iyon pagkatapos ng lahat ng pinsalang na idulot ko sa kanila. Ang kanyang malungkot na mukha ay laging nagpapaalala sa akin na bawat desisyon natin ay may kaakibat na responsibilidad at epekto sa ibang tao. Ang sakit na makitang nagdurusa ang isang inosenteng bata dahil sa iyong pagkakamali ay isang pasaning habang buhay kong dadalhin kahit saan. Napagtanto ko na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman mo para sa isang tao, kundi tungkol din sa paggalang sa mga hangganan at sa damdamin ng iba. Ang aming kwento ni Winston ay hindi isang kwento ng tagumpay, kundi isang kwento ng pagkawasak na walang madaling solusyon o gamot. Sa bawat gabi na hindi ako makatulog, iniisip ko kung paano ko maibabalik ang dati. Ngunit alam kong ang basag na salamin ay hindi na kailanman magiging buo pa. Ang katotohanan ay masakit, ngunit kailangan ko itong tanggapin bilang kabayaran sa aking mga naging maling hakbang at desisyon. Lumipas ang mga taon at nagpasya akong lumayo muna sa kaguluhan at nanirahan sa isang tahimik na bayan sa Sagada, Mountain Province. Dito, sinubukan kong hanapin ang katahimikan ng loob na matagal nang nawala sa akin simula noong maganap ang trahedyang yon sa buhay namin. Nagtrabaho ako bilang isang voluntaryo sa isang lokal na organisasyon na tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso at pamilyang nagkawatak-watak. Sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, tila unti-unti kong nababawasan ang bigat ng kasalanang nakadikit sa aking pagkatao at pangalan sa loob ng mahabang panahon. Si Winston naman ay nanatili sa Maynila, ngunit hindi rin kami nagkatuluyan dahil sa sobrang bigat ng guilt na nararamdaman naming dalawa tuwing kami ay magkikita. Napagtanto namin na ang aming ugnayan ay nabuo sa maling paraan at sa maling panahon, kaya hindi ito kailanman magbubunga ng tunay na kaligayahan. Nagpasya kaming maghiwalay na lamang ng landas at mag-focus sa pag-aayos ng aming mga sariling buhay para sa aming kinabukasan. Paminsan-minsan ay nakakatanggap ako ng balita tungkol sa kanya mula kay Zayden at nalaman kong sinusubukan niyang bumawi sa kanyang mga anak. Nabalitaan ko rin na si Celia ay muling nakahanap ng pag-asa at ngayon ay matagumpay na negosyante na sa Davao habang pinalalaki ang kanyang mga anak ng maayos. Bagamat may mga sugat pa ring naiwan ang nakaraan, nakita ko sa mga litrato sa social media na masaya na silang muli kahit wala si Winston sa kanilang tabi. Ang makitang maayos na sila ay nagbigay sa akin ng kaunting kaginhawaan. Kahit alam kong hinding-hindi na mabubura ang katotohanang ako ang naging dahilan ng kanilang pagkakahiwalay. Ang buhay ay patuloy na gumagalaw at ang bawat isa sa amin ay kailangang matutong lumaban. Isang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makatagpo si Wyatt sa isang seminar sa Baguio. At doon ay nagkaroon kami ng isang maikli ngunit makabuluhang pag-uusap.
Sinabi niya na kahit galit sila noong una, natututunan na rin nilang tanggapin ang nangyari dahil nakita nilang naging aral ito para sa lahat. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ito ay kailangan upang makalaya sa tanikala ng puot na pumipigil sa atin na magpatuloy sa buhay ng may kapayapaan. Ang mga salitang yun mula sa kanya ay tila isang malaking tinik na nabunot sa aking puso pagkatapos ng maraming taon. Naisip ko na ang bawat pagkakamali ay may dalang leksyon na dapat nating baunin upang hindi na muling maulit ang mga masakit na karanasan sa hinaharap. Ang pagiging dahilan ng pagkawasak ay isang titulong hinding-hindi ko ipagmamalaki. Ngunit ito ang nagturo sa akin na maging mas maingat at mapanuri sa aking mga emosyon. Ngayon, mas pinahahalagahan ko na ang katapatan at ang pagrespeto sa relasyon ng ibang tao dahil alam ko na ang bawat pamilya ay sagrado at dapat ingatan. Ang aking karanasan ay nagsilbing babala sa akin na ang bawal na ligaya ay may katapat na habang buhay na dusa. Sa aking pag-iisa sa gitna ng malamig na hangin ng Sagada, natututunan kong yakapin ang aking mga peklat at gamitin ang mga ito bilang paalala ng aking katatagan. Hindi ko na mababago ang nakaraan, ngunit hawak ko ang aking kasalukuyan at ang desisyon kung paano ko huhubugin ang aking kinabukasan mula ngayon. Ang bawat panalangin ko sa gabi ay puno ng pasasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin upang maging isang mas mabuting tao para sa aking kapwa. Ang kapatawarang hinahanap ko ay nagsimula sa aking sarili bago ko ito nakuha mula sa ibang mga tao. Minsan, naiisip ko pa rin sina Winston at Celia, lalo na tuwing nakakakita ako ng mga pamilyang masayang namamasyal sa parke o sa mga mall. Hindi na ito dala ng inggit, kundi ng isang tahimik na hiling na sana ay maging maligaya silang lahat sa kani-kanilang mga bagong simula sa buhay. Ang pag-ibig ay mapagpalaya kung ito ay tama, ngunit ito ay mapanira kung ito ay nakabase sa kasinungalingan at sa pagtataksil sa tiwala ng iba. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at hindi kailangang magnakaw mula sa kaligayahan ng ibang tao. At yan ang kwento ni Ivana, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Ang bawat kabanata ng aking buhay ay naging bahagi ng aking paglago bilang isang babae na natutong humarap sa kanyang mga pagkakamali ng may dignidad at pagsisisi. Sana ay magsilbing aral ang aking karanasan sa lahat ng mga nakikinig na ang panandaliang sarap ay hindi katumbas ng habambuhay na katahimikan ng inyong budhi at puso. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang aking kwento sa inyong lahat at naway laging manaig ang tama sa inyong mga puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.